Kinoronahan si Luisa, isang 15 years old na dilag bilang Miss Burma noong 1956. Pagpapahiwatig na isa siya sa pinakamaganda, pinakamahusay, at pinakamatalinong dilag sa Burma. Tumutuntong siya sa isang entabladong gawa sa tabla, nakaharap sa libo-libong manonood na tila nakalimutan ang nangyari sa nakalipas na mga dekada. Hindi niya maintindihan ang ingay ng mga manonood. Hindi niya matansya kung talaga ba silang nagagalak, natutuwa sa pagkapanalo niya bilang Miss Burma o mismong ang mga manonood ay hindi makapaniwala kung bakit may ganitong klase ng patimpalak sa kabila ng lahat ng nangyari sa kanilang bansa. Kung tutuusin, paano nga naman kakatawanina ni Miss Burma ang isang bayan na sinira ng digmaan at naiipit sa internal na tunggalian? Paano siyang ngingiti sa ganitong kalagayan? Ito ang mga hinaharap sa atin na kontradiksyon ng akdang Miss Burma ni Charmaine Craig. Umiinog sa isyu ng digmaan, relihiyon, pangkatan at kolonyalismo. Ako si Sian Takasa, kasama sina Jamil, Serge at Reniel. Tatalakayin namin ang akdang pampanitikan na Miss Burma ni Charmaine Craig. Mula dito, ipapakilala sa atin ni Serge kung sino ang may akda at ano ang tungkol sa akda. Maraming salamat. Bago ang lahat, pagkapakilala muna sa may akda. Siya ay si Charmaine Craig, isang Amerikanong manunulat, dating aktres, at ngayon ay isang professor ng creative writing sa University of California, Riverside. Siya ay nagtapos ng kanyang BA sa Medieval Studies sa Harvard University bilang magna cum laude. Fun fact, noong artista pa siya, siya ay kinuha bilang isa sa mga models ng pisikal na kaanyuan ng Disney princess na si Pocahontas. Pero noong 1996 ay iniwan niya ang Hollywood para mag-aral sa University of California. Katulad ng kanyang ina, iniwan niya ang mundo ng pagpapaganda dahil sabi niya sa isang interview ay ikinahihiya niya raw ang mga roles na napibigay sa kanya dahil sa racial at gender stereotypes. Ang kanyang ina na si Luisa Charmaine Benson Craig ay isang beauty queen at rebelde mula sa Burma na nagpalit ng pangalan noong 1989 at naging Myanmar ngayon. Ang kanyang ina, maaari ay si Miss Burma. Siya ay pinanganak noong 1941 at nanalo ng 2 beses sa Miss Burma noong 1950s bago siya naging revolusyonaryong leader ng mga Karen. Noong namatay ang kanyang unang asawa na si Lin Tien na isang commander ng Karen National Liberation Army, si Luisa ang namuno sa 5th Brigade at naging isa sa pinakakilalang babaeng mandirigma sa kasaysayan ng Burma bago siya nagkaroon ng alitan sa isang pinuno ng Karen National Union at pumunta sa Amerika kasi noong 1967 tinagurian siya bilang most wanted ng pamahalaan ng Burma at tumira sa Estados Unidos at nagpakasal sa isang dating niyang kaklase at opisyal ng US Navy na si Glenn Campbell Craig na siya namang ama ni Charmaine Craig. Sa Amerika, siya ay nagtapos ng master's degree sa International Affairs sa Cambodia University. Si Luisa, noong nasa United States ay naging aktibong tagapagtaguyod ng demokrasya sa Burma sa pagbibigay tulong sa mga resettlement areas ng mga refugees, lalo na ng mga Karen. Noong 2004, sumama siya sa plaintiff sa isang kaso laban sa UNOCOL na kinasuhan nila ng pakikinabang sa mga paglabag sa karapatang pantao ng militar sa Myanmar. Para naman sa mismong akda, ang Miss Burma noong 2017 ay na-longlist para sa National Book Award for Fiction at noong 2018 naman para sa Women's Prize for Fiction. Para sa ilang kaalaman tungkol sa akda, sa isang panayam sa kanyang website, sinabi niya na ang akda raw ay para sa kanyang ina
Sa 2 taon niyang pakikipanayam rito, personal na paghahanap ito ng misteryosong nakaraan ng kanyang ina sa Burma. Ito raw ay tungkol din sa kasaysayan, sa pakikibaka ng mga Karen laban sa paniningil ng mga Burman sa ilalim ng kolonyalismo, gayon din ang pagbabago ng pamunuan sa kanilang bansa. Tinanong siya kung bakit raw pinili niya ng fiction kaysa biography yung kanyang isusulat. Ang sabi niya ay mas malalim na moral at emosyonal na pagtalakay sa pamamagitan ng katang-isip ang kanyang ginawa. Sa tingin ko, kaya fiction ang kanyang ginamit ay para mas mabigyan niya ng taste niya ang mismong akda. Mula rito, gusto kong isa-isahin ang ilan sa mga tema na tinatampok ng Miss Burma. Una, syempre, obviously, nakasandig siya, ang kabuuan ng akda ay nakasandig sa kasaysayan ng Burma at sa kasaysayan ng daigdig mula 1926 hanggang 1959. So, hindi natin mailalayo o madidetach ang tema ng kasaysayan na umiinog sa buong akda. No? Mula dito, no, makikita natin ang usapin kung paano tinalakay na ng akda ang ikalawang digmaang pandaigdig. Kasama na dito ang pananakop ng Britanya sa Burma, miski ng Japan, no, ng Hapon, at ang deklarasyon ng kalayaan ng Burma mula sa Britanya. Pangalawa naman, no, ito yung pinaka tumatak din talaga sa akin aside from dun sa historical discussions nung Miss Burma. Um, tinawag namin siyang Miss Burma bilang tinawag namin siyang Burma bilang crossroad sa Asia, no. Kasi kung titingnan natin yung Burma, no, nasa pagitan siya ng ilan sa mga mahalagang rehiyon sa Asia, no. Nandyan yung South Asia, nandyan yung East Asia, at ang Southeast Asia. Mula dito, masisipat natin na napaka-diverse lipunan na lipunan na ng Burma, no? Nandyan ng iba't ibang etnisidad at iba't ibang relihiyon. Mula dito, gusto kong talakayin ang talab ng kasaysayan. Gusto kong tasahin ang talab ng tema ng kasaysayan na umiinog sa Miss Burma. Bilang adik ako ngayon kay Mikhail Bakhtin, gusto kong ilapat yung dalumat ni Bakhtin hinggil sa chronotope, no? Sa kanyang sanaysay na Forms of Time and the Chronotope in the novel, inilalatag ni Bakhtin ang chronotope bilang ugnayan ng espasyo at panahon na nakaangkla sa anyo at nilalaman ng isang akdang naratibo. Ani ni Bakhtin, ang chronotope ay hindi lamang technical na aspekto ng banghay o background lang siya, no, or tagpuan lang siya, kundi ito mismo ay sisidlan o dito batis kung saan tumitindi ang ugnayan ng ideolohiya, katawan at wika sa isang partikular na panahon. Sa ganitong diwa, ang panahon ay hindi abstract ni ang espasyo ay neutral, no? Pero pareho silang nakapaloob sa isang historical at panlipunan na bumabalangkas sa danas ng mga tauhan, tagapagsalaysay, at maging nung mambabasa, no? So, sa paglalapat ng chromotope, maaari nating mas maunawaan kung paano nagkakaugnay-ugnay ang espasyo, panahon upang bigyang katawan ang mga masalimuot na tagpo ng kasaysayan, digmaan, kolonyalismo at etnikong tunggalian sa Burma na pinapakita sa atin na akdang Miss Burma. Sa pananaw ni Bakhtin, ang chromotope ay hindi lamang tagpuan o daloy ng panahon, kundi ito ay batis ng ideolohiya at panlipo ng tensyon ng isang panahon. Sa nobela, ang Burma ay hindi lamang lugar ng tagpuan, no? Hindi lamang siya background, ni yung historical details ay hindi lamang siya background. Ito ay isang espasyo na pinaghihiwalay at pinagdurugtong ang karahasan, pamunuan ng dayuhan at pakikibakan ng mga minorya gaya ng mga Karen sa Burma, no?
Ang panahon ng World War II at ang pag-usbong ng Burmese nationalism ay lumilikha ng isang chromotope ng kaguluhan kung saan ang mga tauhan gaya ni Luisa, Benny at Keane ay gumagalaw sa pagitan ng marginalization, pag-aangkin ng identidad at pag-aalay ng katawan para sa politika ng pagkakaisa. Tingin ko ang nais ipakita ng Miss Burma ay ang masalimuot at madalas ay marahas na epekto ng nationalism dahil maraming pagkakataon sa akda na pinapakita kung paano pinipili ng mga Burman ang pambansa kapalit ang kapakanan ng ethnic minorities. Para naman italakay ang tema ng relihiyon at kung paano ito dumadaloy sa akda, nandito si Reniel. Malaki ang naging papel ng relihiyon at paniniwala sa kabuuan ng nobelang Miss Burma ni Charmaine Creek. Sa pagkakataong ito, gagalugarin natin kung ano ang naging espasyo ng mga relihiyon at mga paniniwala sa kabuuan ng nobela, kung paano ito naging hadlang, balakid at naging mitya ng problema sa kabuuan ng akda, at sa huli naman ay sisipatin natin kung paano ito naging lakas at kapangyarihan sa kabuuan ng akda. Tingkad ang pagtatagpo ng mga relihiyon at mga paniniwala sa ating nobelang binabasang Miss Burma. Una sa lahat, makikita ito sa pagkakaroon ng magkaibang relihiyon at paniniwala ng mga magulang ni Luisa sa ating akda. Ang ama niya ay isang Hudyo, habang ang kanya namang ina ay isang Karen, na karamihan ay mga Kristiyano. Bagaman hindi direktang nabanggit na Kristiyano ang kanyang ina, ay pinaniniwalaan na isang Kristiyano ang kanyang ina. Bagaman sa kabuuan ng nobela ay hindi ipinakita kung ano ang relihiyon na tunay na pinanigan at kinabilangan ni Luisa, makikita naman sa kanyang mga pagkilos at mga matinding paniniwala at pagsandig sa kahalagahan ng buhay na may pinaniniwalaan siya at may sinasampalatayaan siya. Makikita din natin na kung paanong ang relihiyon ay nagamit bilang kapangyarihan at nagamit din bilang isang device ng dibisyon sa isang lipunan. Sumunod dito, na ipakita ang mga relihiyon na naging sanhi upang magkaroon ng dibisyon. Naipakita din sa nobela kung paano ang mga relihiyon ay nagmistulang pinagmumulan ng kapangyarihan para sa mga marginalisado sa komunidad. At sa kabilang banda, nagamit din ito upang maging alienated sila o maging kaiba sa kanilang komunidad. Kaalinsabay dito, sa nobela na ipakita na umusbong ang nasyonalismong Burmese. At mula dito ay mas naging tali ito sa pagkakakilanlan ng mga Buddhist sa estado, na naging dahilan ng pagiging marginalisado ng mga Kristiyano at iba pang minorya sa komunidad. Bilang pagwawakas, lumitaw ang konsepto ng mga paniniwala bilang forma ng paglaban. Una, dahil sa Kristiyanong pananampalataya ng mga Karen, kung saan naging bahagi ng kanilang identidad at kolektibong anyo ng paglaban at resistensya sa pagsupil sa kanilang kultura at pagkatao. Dumako naman tayo sa mga punto ng komendasyon sa nobela. Isang bagay sa akdang ito na sa tingin ko ay karapat-dapat na ikomenda ay ang pagiging edukasyonal nito. May kalabuan man sa linya sa pagitan ng fiksyon at realidad sa paglalahad. Sinikap talaga ng autor na ilarawan sa akda ang mundong kinagagalawan ng mga tao sa Burma noon. Binibigyang liwanag nito ang mga pang-etnikong tensyon sa kasaysayan ng Myanmar na madalas ay lingid sa kaalaman ng karamihan dahil hindi naman ito tampok sa karaniwang panitikan. Inistilo rin ang pagkakasulat ng nobelang ito sa paraang mabibigyan ang mambabasa ng malalim na pagsisid sa pananaw ng iba't ibang tauhan, lalong-lalo na sa perspektibo ni Luisa at kanyang mga magulang. Kaya naman batid na mga mambabasa ang mga saloobin, damdamin, at mga pangyayari mula sa iba't ibang anggulo. At ngayon naman ay tumungo na tayo sa mga aspeto nitong nobela na maaari pang maninang. Edukasyonal man, minsan ay nagiging medyo mabigat at nakakalula ang mga impormasyong binabato nito sa mga mambabasa. Marahil ay bunsod na rin ito ng pagsusumikap ng autor na pagsiksikin sa nobelang ito ang humigit kumulang 40 taong kasaysayan ng Myanmar. May mga parte ang nobela kung saan hindi nito gaanong nahalo ang mga pangyayari sa kasaysayan sa buhay ng mga tauhan, kaya tila nagiging pangkasaysayang lektura. Muli, ito ang akdang Miss Burma ni Charmaine Craig, isang nobela tungkol sa kasaysayan ng Burma at ang
posisyon nito sa mundo. Maraming salamat sa pakikinig.